naniniwala ho ako sa napanood at nakita ko, mga kababayan, mukhang lagpas 1/3 ang pipirma sa impeachment ni BP Sara doon po sa Kongreso. Sila-sila din ho yun eh. Oh, iilan lang naman yung bumitaw kasi hindi na ho nag-re-elect kaya kagaya nila Paduano. Pero sa nakikita ko, Abante, Luistro, sino pa ba? Abante, Luistro, Ortega, sila-sila lang din ho, mga kababayan. At marami pang iba. Di ba? Ang pinapangambahan ngayon ng kampo ng Vice Presidente kapag ka natapos nalagdaan ng 1/3 ng mga congressman yung impeachment ng Vice Presidente, aakyat na po sa Senado. Pag-akyat po sa Senado at talagang ginampanan ng Senado yung nakasulat po sa Konstitusyon ng Pilipinas, forthwith, dapat agad-agad maging impeachment court sila kapag ipinasa na ng Kongreso at impeach na ang Vice Presidente. Dito na po lalabas o magkakaroon ng tagisan ng labanan ng ebidensya at ng depensa. Sa nakikita po natin, mga boss, yung mga pinapakita doon sa mga House hearing, ang lakas po ng mga ebidensya. Pinakamalakas nga ho dyan, mga kababayan, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. Yun, ewan ko na lang kung sino pa makakapagdepensa doon. Lahat tayong mga Pilipino, napanood po natin kung paano nagbanta ang Vice Presidente. Ang hirap lusutan nun. No? Yung mga confidential funds, yung mga resibo, etc., isa din po yun. Nanggaling mismo sa kanilang OBP at sa Department of Education. Nung si Sara pa ho ang namumuno doon. Mahirap din ho yung lampasan o depensahan, mga boss. Kaya, kaso ho, meron tayong ibang mga government official. Siguro natatakot. Naku, babanggain natin si Duterte. Naku, babanggain natin si Sara Duterte. Paano kapag nanalo yan sa 2028 election? Yari tayong mga bumoto. No? Yari tayong mga umusga. At yun ho ang nakikita ko po kay the good ones. The good, no? Mga kababayan. Una, ang nakita ko na idinahilan niya, ayaw niya ng impeachment kasi daw po magdi-divide o divisive daw po sa ating bansa. Magkakawatak-watak daw ho ang mga Pilipino o kung yun yung ibig sabihin niya o magkakawatak-watak yung mga congressman, senador or etc. Anong pakialam namin magkawatak-watak kayo? Ang importante, resolbahin yung problema ng Pilipinas lalong-lalo na sa korupsyon. Kasi diyan yung may tagas diyan yung problema wag na nating solvin yan. Ayaw natin yan. Wag na nating hanapin yung mga magnanakaw. Bakit? Kasi magkakawatak-watak tayo. Di bali ng hindi masolve ang problema na yan. Di bali ng wag matakot yung mga magnanakaw. Importante, magkakasama tayo. Okay tayo. Unite tayo. Unity tayo. Putang na nyo, kayo na lang ang mag-unity. Di ba? Kung pinamumugaran naman ho tayo ng mga magnanakaw sa gobyerno, aanhin ho ang unity. Mas masarap yung hiwa-hiwalay, pero takot yung mga magnanakaw. Di ba? Pag hiwa-hiwalay kasi, mga boss, bakit? Kayo, hiwa-hiwalay kayo mga congressman, mga senador, mga magkakaaway kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Magtuturoan kayo ng mga butas-butas ninyo Kakabahan kayo di ba? Matatakot kayong gumawa ng kalokohan. Baka ituro ako nung kalabang ko. Baka ituro ako nung ayaw sa akin. Boss, ubus na pera ng bayang Pilipinas. Tapos idadahilan mo lang sa amin, ayaw mo ng impeachment kasi divisive.
magkakawatak-watak, magkakahiwalay-hiwalay. Ngayon naman, eto, ehersito warns impeachment process could hurt investor confidence. Bakit? Sasabihin ba ng mga investor na mo, naku, ayaw namin dyan sa Pilipinas. Bakit? Eh, iniimbestigahan nila yung corrupt eh. Iniimbestigahan nila yung mga magnanakaw. Ayaw namin dyan sa Pilipinas. Bakit? Ang gusto namin yung mga talamak sa korupsyon na mga bansa. Ganun ba ang sinasabi ng mga investors? Hindi ho. Parang kabaliktaran, sir. Ako ho, kami nandito sa ibang bansa. Mas gusto namin yung gobyerno na na mga walang korap. Yung mga gobyerno na hindi kami kikikilan. No, oy, psst, yung negosyo mo, ganito, ganyan, no? Maglagay ka sa amin. Ayaw namin, ayaw ho ng mga negosyante ng ganun. Gusto ng mga negosyante at mas mag-i-invest pa sa ibang bansa kapag ka nakikita nila na ang bansang yon rene-resolba ang korupsyon sa bansa na yon. Mga negosyante, gusto positibo lahat ng nangyayari. Ayaw ng mga negatibo. Ayaw ng mga kikilan, lagayan, etc. Di ba? Baka mas yumabong pa po ang ekonomiya ng Pilipinas. Mas madami pang mga investor ang magpasok. Bakit? Okay dun sa Pilipinas. Walang mga korupsyon dun. Walang mga nakawan dun. Yung mga magnanakaw doon, ini-impeach nila, ikinukulong nila. Ganun. Wala ako, ewan ko kung meron, baka mga baka mga illegal ang mga ginagawa ng mga tao na gusto na hayaan na lang yung mga korupsyon sa isang bansa. Sabi dito, Senator J.B. Ejercito on Monday clarified his earlier stance on the ongoing impeachment, saying that the politically charges process must be expedited to allow focus on other pressing societal concern. Kaya ko po nabanggit na sabi out of frustration na hindi ako pabor sa impeachment o lalo sa mga political squabble dahil napag-iiwanan tayo ng mga karatig bansa natin. Bakit ba tayo napag-iiwanan ng karatig bansa natin? Kasi yung dapat na mga para sa proyektong pera ay ibinubulsa ng mga magnanakaw. Imagine niyo na lang ho, mga boss. Lahat ng mga nakaw na pera o yung mga flood control na lang na yan at mga ghost project. Imagine niyo na lang po lahat ng yan nagawa ng maayos, nagawa ng tama. Baka number 1 ho tayo. No, baka natalo pa ho natin ang Japan pagdating po sa pagkontrol ng mga pagbaha. Sa dami ng mga flood control kung inayos yung mga niyan, gawa niyan. Di po ba? Pero hindi ninanakaw ng mga politiko yung pera. Kaya tayo na pag-iiwanan. Yung dapat sana yung mga proyektong makakapagpaangat lalo sa Pilipinas, makatutulong sa atin. Hindi nangyayari. Double black eye pa ang nangyayari sa Pilipinas. Bakit? Hindi na nga ho ginawa yung mga proyektong dapat makatutulong sa mga Pilipino at sa bayang Pilipinas, ibinulsa pa ho yung pera. Kaya tayo na pag-iiwanan. Di ba? Ano ang gusto ng mga investor? Gusto niyan, maganda, walang traffic, maganda yung mga kalsada, pag tinayuan nila ng mga establishmento nila, yung mga papasok sa trabaho, madaling makakapasok sa trabaho, etc., etc. Lahat kailangan doon sa surrounding na yun, maayos. Tapos ayaw sa impeachment, ayaw maimbestigahan kasi daw divisive at baka kumbaga, parang maitaboy yung mga investor. Hindi. Ako ho, mas naniniwala ho ako, mga kababayan, na mas makakahimok pa ng mga investor dahil iisipin nila, sa Pilipinas, ginagawa nila yung tama. Yung mga magnanakaw, iniimbestigahan, hinahalongkat lahat. Yun eh. No? Sampa, may sinabi pa ba si JB dito? Kala ko the good ones. No? Ewan ko.
Siguro may kaba lang ho talaga kay Sara Duterte. Kasi ho malapit na, 'di ba? Malapit na yung 2028. Ang isip po siguro nitong mga ito, paano na lang kung manalo si Sara Duterte? Eh di yari kami. Eto pa. A day later, netizen commented that Ejercito was welcome again in the town as long as they did not impeach by... Oh, may mga ganun pala. Siguro natatakot sa mga susunod na election, no? No? Mula noon, di po ako pabor sa impeachment dahil very divisive. Yun pala yung kung paano niya nasabi, no? Kaya pala nasabi, a day later, netizen commented that Ejercito was welcome again in the town as long as they did not impeach Vice Presidente Sara Duterte. Yung pala yung kinatatakot. Kaya naman pala nasabi, mula noon, di po ako pabor sa impeachment dahil very divisive at nakakadagdag sa gabal sa tunay na kaunlar. What? Nakakadagdag sa gabal sa tunay na kaunlaran? Ano gagawin? Yung tipo bang, proyekto tayo, gawa tayo ng mga bagay na makakapagpaunlad sa ating bayan. Pero may butas. No? May sakit yung ating bayan. Padami ka ng padami, yung proyekto mo, sabihin na natin, sige, talagang nagtagumpay. No? Talagang nagtagumpay ho, mga kababayan. Yung proyekto, nagbubuhos na madaming pera, merong butas. May sakit na mga magnanakaw doon. Yung ginagawa mong pera diyan sa proyekto mo, napupunta lang din doon sa magnanakaw. Kung resolbahin mo, yung mga magnanakaw, matatakot magnakaw kasi nga ginagawaan ng paraan para matunton sila at makulong. Di yung perang ginagawa mo doon sa proyektong ginawa mo, tuloy-tuloy lang ang pasok, walang butas, walang nakakawalang pera. Yun ang pag-unlad. Pero kung hahayaan mo lang, yung problema, takot ka na imbestigahan, kung ano-ano ang dadahilan mo, kung bakit ayaw mo ng impeachment, wala. Yung mga proyektong gagawin nyo dyan, kakamal ng pera, uubusin din ng mga magnanakaw. Di ba? Simple. Pero ang nakikita ko dito, natatakot ho ito, mga bossing. Kabado ho ito kay Sara Duterte. Kaya isa doon sa mga kumukontra. Anyway, mga kababayan, dito na lang muna. Sama-sama tayo. Alas 8 ng gabi, dyan sa Pilipinas, naka-live po tayo ulit. Okay? Maraming salamat and God bless po sa atin lahat. Sir Sunny Reyes, shout out sa